So sabi ng iba ay para daw pelikula ngayon ang nangyayari sa investigation ng DPWH. Alam naman natin yung mga nangyari this week. May bago na ng mga nangyari kung nangyayari sa usapin ng DPWH at halos ang laman ng balita ay yun at yun na lang yung ating napapakinggan. Pero alam niyo ba, bago mangyari yan, ay sa kalagitnaan ng investigasyon ay maraming mga empleyado ang mismo sila ang nagbubunyag ng katiwalian ng kanilang mga kasamahan. Nakakalungkot isipin ito kasi ipinapakita nito na kahit sa isang tanggapan, hindi mo talaga alam kung sino yung maaasahan, kung sino yung tapat na makakasama mo. May mga nagkakampi-kampi, may mga nagtataksil sa isa't isa at ang nagiging resulta ay nagiging marumi at hati-hati ang kanilang sistema. Pero sa gawain ng Diyos sa iglesia, hindi ganyan ang disenyo ng Diyos. Sa halip na maghati-hati ang magbunyag para sirain ng isa't isa, tinawag ng Diyos ang kanyang iglesia na maging tapat na mga kasama para sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Dito makikita na ang iglesia ay hindi itinatayo ng pagtataksil, kundi ng katapatan sa isa't isa kay Kristo. At gaya na nakikita natin sa gobyerno, madalas ay nabubunyagan, may nagtatrahidor pa sa isa't isa ang mga dating magkakasama. Pero sa iglesia naman, kabaliktaran ang disenyo ng Diyos. Hindi niya itinayo ang kaniyang kaharian sa inggitan o paninira, kundi sa pagkakaisa at katapatan ng mga magkakapatid kay Kristo. Kahit si Apostol Pablo na maaring isipin nating mag-isa ay hindi natin nakitang ganyan yung nangyari sa kanya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang ministeryo. At sa sulat niya sa mga taga-Colosas, binanggit niya sila Aristarchus, si Mark at si Justus. Mamaya, mababasa natin sa passage natin. Mga ordinaryong tao na naging tapat na kasama sa gitna ng kanyang paglilingkod at paghihirap alang-alang sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang buhay ng iglesia ay hindi nakatayo sa isang tao lamang. Kahit si Apostol Pablo na isa ng apostol ng mga hintil ay hindi nag-iisa. So God designed the church with companions o co-laborers and faithful friends. Kung maghahanap tayo ng tapat na kaibigan, ay dapat yun yung mga kapatid na natin mismo sa pananampalataya. Kaya't mahalagang makita natin kung paano sila naging bahagi ng ministeryo ng Ebanghelyo. Yan ang ating tutunghayan ngayon sa ating passage sa Colossians chapter 4, verse 10 to 12. Buksan po natin ang ating mga Biblia at tayo po ay tumayo. Sama-sama nating basahin ang Colossians chapter 4, verse 10 to 12. Basahin ko po ito sa Tagalog. Verse 10, binabati kayo ni Aristarco na kasama kong bilanggo at ni Marcos na pinsan ni Bernabe. Tungkol sa kanya nakatanggap kayo ng mga tagubilin, siya'y inyong tanggapin kung magpupunta siya sa inyo. Binabati rin kayo ni Jesus na tinatawag na husto. Ang mga ito lamang ang Hudyong kasama ko sa gawain sa kaharian ng Diyos at pinalalakas nila ang aking loob. Verse 12, binabati kayo ni Epaphras na kasamahan ninyo at alipin ni Kristo Jesus. Palagi siya nagsisikap na kayo'y ipanalangin upang kayo'y makatayo bilang nasa hustong gulang at lubos na panatag sa buong kalooban ng Diyos. Yan po ang salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Si Apostol Pablo ay sumusulat mula sa kulungan. Nagtatapos yung kanyang sulat sa pagbanggit ng mga ilang pangalan, mga totoong tao na kasama niya nagpagal sa Ebanghelyo. Makikita natin dito na si Apostol Pablo ay hindi individualistic. Sa kabuuan ng sulat niya, in-emphasize na yung supremacy ni Christ sa chapter 1 at saka chapter 2 at yung sufficiency ni Christ sa mga mananampalataya pagdating sa buhay nila at sa kabanalan sa chapters 3 and sa chapter 4. Ngunit dun sa pagtatapos niya, binibigyang diin niya ang mga kapatiran na kasama niya sa gawain. And this shows that the gospel ministry is never designed to be carried out in isolation, but in fellowship. Si Aristarchus was Paul's fellow prisoner. Sinabi doon sa passage natin, at yung kanyang appearance ay makikita natin sa Acts chapter 19 verse 29. Isa siyang Macedonian from Thessalonica. Yan yung background ni Aristarchus. At isa siya doon sa mga na-involved doon sa riot sa Ephesus. Pagka nakita natin yung Acts. Kasama siya ni Apostol Pablo doon sa mga mapanganib na paglalayag nila papunta ng Roma. So hindi siya umalis sa tabi ni Apostol Pablo kahit doon sa mga gitna ng panganib
dahil lamang sa pangangaral ng Ebanghelyo. At kinakatawan nito ang isang matibay at matatag na kasama pagdating sa pagpupursige at pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At binanggit din diyan si Mark, pinsan ni Barnabas. Familiar to sa atin. Siya yung nagdulot ng matinding alitan kina Apostol Pablo at kay Barnabas doon sa Acts chapter 15. At dahil iniwan niya yung mission work sa Pampilya, kung naalala niyo yung passage na to, sa yung Mark na ayaw tanggapin ni Apostol Pablo nung una. Pero years later, ay kinumensa ni Apostol Pablo at in-instruct niya yung mga Colossian believers to welcome him. Ito ay isang testimonya ng restoration and reconciliation. Makikita natin yung sa part na ito. Mula doon sa isang tao na nang iwan sa gawain, ay ngayon ay binukomensya ni Apostol Pablo na siya ay maging kagamit-gamit muli sa ministeryo ng Ebanghelyo. At si Justo sa tinatawag ni Jesus dito ay isang Hudyong mananampalataya. Siya ay kasama ni Apostol Pablo na nagpapagal din sa Ebanghelyo. Walang masyadong pagkakakilanlan patungkol sa kanya sa Biblia. Binanggit lang siya dito ni Apostol Pablo. They have been a comfort to me. Yan ang kanyang pagpapakilala kay Justus dito sa passage natin. In other words, kahit hindi prominent, kahit hindi sikat, kahit hindi kilala, his presence brought encouragement kay Apostol Pablo. At notice mo yung hina-highlights dito ni Paul. There are the only men of the circumcision among my fellow workers. That means among the Jewish Christians, only these few stood faithfully with him. Sila lamang yung nanatiling kasama ni Apostol Pablo sa mabigat na pagsusulong ng Ebanghelyo. Napakaliit na bilang, ngunit malaki yung epekto nito kay Apostol Pablo bilang isang inatasang mangaral ng salita ng Diyos sa mga hintil. It's not the numbers that measure faithfulness, but loyalty to Christ and His kingdom. At sa konteksto ng iglesia, makikita natin ang kahalagahan ng bawat miyembro. Hindi lahat ay magiging prominent gaya ni Apostol Pablo, pero ang bawat isang miyembro ng iglesia ay mahalaga. Ang iba ay maaaring maging katulad ni Aristarchus, isang steadfast companions, o yung iba naman ay maaaring maging katulad ni Mark, minsang mahina pero na panumbalik sa pananampalataya, o yung iba naman ay katulad ni Justus, tahimik na tagapagpalakas ng loob ng mga mananampalataya. So the Church of Christ thrives when each member fulfill his calling in Christ. Ang iglesia ay sumusulong kung ginagampanan ng bawat miyembro niya yung kanyang tungkulin bilang katawan, miyembro ng katawan ng Panginoong Jesucristo. And the measure of faithful church is not in its size or sa kanyang kasikatan, but in its preserving commitment to Christ and His gospel. And that same truth applies to the companions of Paul and even to this church today. Tinuturo sa atin ng Colossians chapter 4 na ang ministeryo ng Ebanghelyo ay sinusustina hindi lamang ng mga kilalang mga tagapanguna ng iglesia, kundi kahit yung mga hindi kilala sa likod ng Ebanghelyo. At ganyan din yung aplikasyon ng katotohanan nito sa atin bilang isang iglesia. Ang iglesia ay nakadepende doon sa mga tapat na kasamang nagle-labor ng mga lingkod ng Diyos dahil sa Ebanghelyo. Not everyone will stand in the pulpit, but every faithful member plays a vital role in the gospel witness of His church. At yan ang gusto kong ibigay na mensahe ngayong umaga sa inyo. Ang tapat na mga kasama ay kasangkapan ng Diyos upang patibayan ang iglesia at palawakin ang kaharian ni Kristo. Faithful companions are God's instruments to strengthen the church and advance the kingdom of Christ. Yung message natin ay flows directly galing doon sa passages natin. Si Aristarchus, si Mark, at si Justus ay hindi mga apostol, hindi mga kilalang tao na binabanggit ni Apostol Pablo sa Biblia, but they stood with Paul in his sufferings and labors. Makikita natin itong mga taong ito nakasama ni Apostol Pablo sa pagpapagala sa Ebanghelyo. Ang kanilang buhay ay nagpapakita that the kingdom of Christ advances to the loyalty and service of these ordinary believers. Hindi mo kailangan maging isang super apostle para kilalanin na tagapagtaguyod ng Ebanghelyo. Itong mga taong ito ay tahimik na nagpapatibay, nagsusulong, kasamang nagpapagal para sa Ebanghelyo
ng Panginoong Jesucristo. And historically speaking, the church survived not because of celebrity leaders, but because of countless unknown faithful companions, yung mga tapat na kasama sa Ebanghelyo. At ganyan din yung kailangan ng iglesia sa panahon natin ngayon, mga ordinaryong mananampalataya na nananatiling matapat, matibay, nagpapanumbalik, nagpapalakas ng loob ng mga nanghihinang mananampalataya katulad ng mga binanggit ni Apostol Pablo sa kaniyang sulat para sa pagsulong ng Ebanghelyo sa panahon natin sa ngayon. And this message does not mean all roles are equal in function, but all are equal in value before Christ. At bawat mananampalataya ay mayroong vital role sa kanyang pagiging saksi o patotoo ng Ebanghelyo. Tingnan natin yung dalawang lesson na makikita natin dito. Number 1 is steadfast companions strengthening the church. And number 2, silent comforters sustain the church. Steadfast companions strengthening the church. And number 2, silent comforters sustain the church. Tingnan natin yung una. Dun sa verse 1 pa lang ng chapter 10, ang pagkakabanggit ni Apostol Pablo kay Aristarchus ay my fellow prisoner greets you. Ang salitang ginamit dito na fellow prisoner ay rare term na ginagamit ni Apostol Pablo. Hindi niya ito laging ginagamit. Bihira niyang gamitin yung salitang my fellow prisoner. Pero kay Aristarchus, ginamit niya yung salitang ito. Hindi lamang ibig sabihin ito na nakulong din si Aristarchus, kundi siya ay nagpasya na makibahagi sa paghihirap ni Apostol Pablo para kay Kristo. At kung babalikan natin yung Acts chapter 19 verse 29, makikita natin si Aristarchus dito na nahila sa riot sa Ephesus dahil sa kanyang pakikisama kay Apostol Pablo. Sumama sa kay Apostol Pablo, hindi dahil lang trip niya lang, kundi dahil yun sa Ebanghelyo, sa pangangaral ng Ebanghelyo. At pagdating sa Acts chapter 27 verse 2, siya ay kasama pa rin ni Apostol Pablo doon sa paglalayag nilang mapanganib papunta ng Roma. Hindi siya umalis, hindi siya tumakas, nanatili siya doon. Ang ipinapakita nito sa atin na ang kanyang pagiging tapat ay nagbibigay sa atin ng malinaw na paalala na maging sa mga panahon na parang mahirap at mabigat, ay hindi dapat tumatalikod sa pagsusulong ng Ebanghelyo. At alam niyo ba sa kultura nila Apostol Pablo, ang makasama ng isang bilanggo ay parang pakikisama sa kanyang kahihiyan. Pero sa mata ni Aristarchus, wala siyang dapat ikahiya dahil ito ay para kay Kristo at sa kanyang Ebanghelyo. Yung kanyang presensya ay isang encouragement kay Apostol Pablo. At malinaw dito yung itinuturo sa atin. The church is strengthened by a steadfast companion. Those who remain loyal in suffering, who do not abandon when trials come. Sa ating panahon, maraming Kristiyano ang mabilis umatras kapag mahirap na. Yan ang nangyayari pagka ang iglesia ay humaharap na sa mga mabibigat na kanyang nararanasan. Maraming mga mananampalataya ang umaatras na, hindi na convenient sa kanya yung pakiramdam. But the church needs Aristarchus like believers who remain even when standing is costly. At yung aral na makikita natin dyan, the church thrives when steadfast companions remain faithful despite suffering and shame. The church thrives when steadfast companions remain faithful despite suffering and shame. Ini-remind tayo ni Aristarchus na ang katapatan kay Kristo ay katapatan din sa kanyang iglesia. Faithful companions strengthen the church not by their giftedness, bagamat maganda yon, but by their steadfast presence. Kapag dumarating ang mga pagsubok, ang kritisismo na hinaharap ng iglesia, ang pag-uusig, ang mabigat na kanyang tinatahak, ang mga totoong kasama ng Ebanghelyo ay nananatili kahit sa mga mahirap na hinaharap nito. Kaya mga kapatid, huwag nating iwanan ang ating iglesia sa oras ng mga hamon at ng kahirapan. Manatili tayo katulad na Aristarchus na maging sa mga mabigat na hamon na hinaharap ng iglesia, sila ay nanatiling kasama dahil sa Ebanghelyo. At yan ang kailangan ng ating iglesia, hindi lang natin, kundi sa lahat ng iglesia, katulad ni Aristarchus na klase ng membro. Hindi lahat tinawag para mangaral o magturo, pero lahat tinatawag para manatili, lalo na sa oras ng mga
pagsubok. Ang mga matatatag na miyembro o nananatiling mga miyembro ng iglesia ay nananalangin sa kanyang iglesia. Sila ay tapat na dumadalo sa mga gawain ng iglesia, dinadala nila ang pasanin ng isa't isa, at sila ay kasamang tumatayo ng kanilang mga tagapanguna sa iglesia dahil pa rin sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Tandaan natin ang iglesia ay hindi itinatayo ng mga tumatakbo kapag mahirap na, kundi ng mga nananatili sa biyaya ni Kristo. Kaya ito ay personal na pagsusuri sa atin. O ba isang steadfast companion o mabilis akong mag-withdraw pagka hindi na maganda yung nararanasan, kapag hindi na mabuti sa paningin ko yung nangyayari. Ako ba ay mabilis tumalikod? Ako ba ay mabilis na magpasyang umalis pagka hindi na maganda yung nararanasan sa buhay pananampalataya? Alam niyo, ganyan-ganyan yung nangyari kay John Owen, isang Puritan theologian. Alam niya yung halaga ng mga steadfast companion during no 1660s. Si John Owen ay nagsuffer ng loss of his public ministry. Dahil yan sa Act of Uniformity in England, siya ay pinatatahimik, siya ay ginigipit, siya ay nag-iisa. Pero despite this, yung maliit na grupo ng mga tapat na mga mananampalataya ay nanatiling kasama niya at sumasama sa kanya, at sila ay nag-gather sa isang sekretong lugar para lang mapakinggan siyang mangaral. At dun sa libro niyang The Nature of Apostasy, sinabi niya doon, the fellowship of the saints is that which keep the flame of faith from dying, even when the world would quench it with suffering. Napakagandang patotoo ng isang taong nakaranas ng panggigipit, pagtalikod, pang-iiwan, pero naranasan niya na mayroong mga taong kaunti lang, pero mga tapat na kasama sa ebanghelyo. Kaya ito ay hamon sa atin, remain loyal companion when suffering comes, even when shame and cost are heavy. Manatili tayong mga tapat na kasama kahit nasa mahirap na pinagdadaanan o maging sa kahihiyan, alang-alang sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Alam niyo, ang tukso rito, ang temptation is to keep distance when Christianity becomes costly. Yan yung tukso yung lumayo, magdistansya kapag mabigat na at kapag mahirap na. Pero ang tunay na hamon ay pinapanatilihin tayong matapat kahit mahirap, kahit masakit na, kahit nakakahiya na sa mata ng mundo. Christ calls us to bear one another burdens. Ang ganda nung naging tema natin sa family camp. Yan yung sinasabi sa atin dito. Sama-sama nating papasanin ang bigat ng isa't isa to stand together. Magkakasama. Alam naman natin yung lighthouse, no? In the middle of a raging storm. Merong lighthouse doon lang nakatayo, may ilaw siya. Pero hindi siya tumatayo dahil meron lang sa isang bato, kundi maraming batong nakapaligid sa kanya. At isipin mo, pag ang isa doon ay bumigay, may tendency na kumulaps yung lighthouse na yon. Pag kumulaps yung isang bato na nag-uugnay sa kanilang lahat. At kanyan din sa pinang pananampalataya. Kapag bumigay ang isa, may tendency bumigay ang isa't isa sa atin. Kaya ang mahalaga rito na panatilihin natin ang pagiging tapat na kasama sa ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Ito yung kailangan natin sa iglesia. Aristarchus, like companions, strengthen the church by their steadfastness. Pero hindi lang yan. Kailangan din natin ng mga silent comforters to sustain the church with encouragement. Yan yung pangalawang bagay na makikita natin dito. Silent comforters sustain the church. Nagpatuloy si Apostol Pablo doon sa verse 11. Napansin nyo ba? Hindi gaanong kilala rito si Justus. Si binanggit ko to kanina. Wala tayong halos anumang detalye tungkol sa kanyang buhay. Pero pinangalanan siya, minention siya ni Apostol Pablo. And that means his presence mattered. Mahalaga yung presensya niya. Mahalaga yung ginagawa niya. Sabi ni Apostle Paul, they have been a comfort to me. They have been a comfort to me.
Alam nyo ba, yung sa salitang Griego na ginamit dito, ito ay nagdi-describe ng encouragement or consolation. Para itong medisina sa isang kaluluwa. Yan ang tinutukoy yung sa salitang Griego. Sa kabilang banda na si Aristarchus ay nagpapalakas kay Apostol Pablo sa pagiging matatag niyang kasama. Si Jesus naman ay sinusustina si Apostol Pablo sa pagpapalakas ng kanyang loob bilang apostol ng mga hintil. Ay pinapakita lamang nito sa atin na hindi lang visible ministries ang mahalaga. Even yung quiet, unseen encouragements are vital. Yung mga tahimik na pagpapalakas ng loob sa bawat mananampalataya, vital to. Hindi lang yung mga pampublikong ministeryo na madalas na nakikita natin. Yung mga tahimik na panalangin, pangungumusta, pagpunta sa mga kapatid na may karamdaman, yan ay mga tahimik na ministeryo, pero nagpapalakas ng loob ng mga mananampalataya. At kahit si Mark na nung una ay umalis, tumakbo, iniwan yung ministeryo, binigo si Apostol Pablo, nagpas pa ng division, pero muli siyang naipanumbalik sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Ebanghelyo. He is now a comfort kay Apostol Pablo. Hindi na siya tumalikod muli at iniwanan yung ministeryo. This proves that God's grace restores weak companions and makes them useful again. Hindi natin alam kung sino yung nanghihina. Hindi natin alam kung sino yung nasa gitna ng kabigatan ng kanyang pananampalataya. Maaring may ganun sa atin, pero tahimik lang tayo, ay kailangan natin ng katulad ni Justus. Sa klase ng mananampalataya, tahimik, pero nagpapalakas ng loob ng kanyang mga kasama sa Ebanghelyo. Alam niyo, ang kultura ng early church is hostile. Nasa gitna sila ng panganib. Kakaunti, surrounded by opposition, kailangan nila ng mga taong katulad nito na magsusustina ng kanilang pananampalataya. And without comforters like Justus, ay maaaring sobrang bigat ng daladala ni Apostol Pablo. Unbearable yung maaaring maranasan o ma-experience si Apostol Pablo. So ganun din sa iglesia. Ginagamit ng Diyos yung pampubliko at yung tahimik na ministeryo upang patatagin at palakasin yung kanyang iglesia. Sila ng mga nananalangin, gaya ng binanggit ko kanina, mga bumibisita, mga, ano mo yung words of encouragement. Akala natin mga simpleng salita lang yun, pero malaki yung naibibigay nun na kapahingahan sa mga pagod nating kaluluwa. Kaya silent comforter sustain gospel ministry through encouragement, reconciliation, and quiet faithfulness. Hindi mo kailangan maging maingay. Hindi mo kailangan ng placard. Ang kailangan mo ay maging totoo na tagapagbigay ng palakas ng loob ng iyong kapwa mananampalataya. So, ang mga tahimik na paglilingkod ay mahalaga sa paningin ng Diyos. Kaya mga kapatid, huwag natin maliitin ang simpleng encouragement, prayer, o pakikipag-fellowship. Ginagamit ito ng Diyos to sustain His servants, to sustain His church, to sustain His people. Kailangan ito ng iglesia, mga tahimik na nagpapalakas ng loob. Some may not teach or lead, but their ministry of encouragement sustains the body of Christ. Kahit nga si Mark na minsang sabi ng iba ay nung iwan sa gitna ng ministeryo ay ang laking encouragement kay Apostol Pablo, naging kagamit-gamit siya uli. Kaya do not underestimate your quiet role in the church. Huwag nating maliitin yung tahimik nating tungkulin o ginagampanan, nakikita man ng iba o hindi. Dahil malaki yung impact nito sa kaharian ng Panginoong Jesucristo. Your encouragement may be the very comfort that sustains a weary brother or sister in Christ. Hindi natin madalas alam mo yun, na yung simpleng pagpapalakas ng loob natin sa bawat kapatid ay malaki yung nagiging epekto sa kanila. Kung kilala niyo si Richard Sibbes, binansagan siyang isang Puritan na sweet dropper. Yun yung tawag sa kanya. Sinabi niya doon sa kanyang libro, Christ's servants should have a soft heart to comfort the bruised, as their master did.
At hindi lang ito para kay Richard Sibbes, para to sa lahat ng mananampalataya. Parehong may puso dapat na ganito ang mga miyembro ng iglesia. Inuulit niya yung patutuo ni Apostol Pablo doon sa kanyang naging mga kasama sa Ebanghelyo. Sila ng mga nagpapalakas ng loob, sila ng mga tahimik na kasama ni Apostol Pablo ay naging malaking katuwang ni Apostol Pablo sa pagpangangaral ng Ebanghelyo. Kaya isa itong hamon sa atin. Be God's silent comforter. Encourage the weary, restore the fallen, and sustain the weak. Yan ang panawagan sa atin bilang isang iglesia. Hindi natin kailangan maging sikat para i-encourage yung iba. Hindi natin kailangan maging apostol. Hindi natin kailangan lagi nakikita sa pulpito para palakasin ang mga nanghihilang mananampalataya. Ito ay ating tungkulin bilang nakaranas ng biyaya ng Panginoong Jesucristo. Napakasimple ng hamon sa atin. Huwag natin maliitin ang encouragement sa loob ng iglesia. Huwag nating tingnan na mababaw ang mga binibitawang pagpapalakas ng loob sa atin ng mga kapatiran. A quiet word, a prayer, o ang pagbisita ay maaaring magpalakas sa isang kaluluwa na nasa bingit na ng panghihina sa kanyang buhay pananampalataya. Kaya ito ay isang refleksyon ng ginagawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi siya maingay. Hindi siya, wala siyang microphone. Pero makikita natin yung kanyang ministeryo ay malaki ang naging impact sa mga disipulong nanghihina. Mga disipulong nawawalan ng pag-asa. Merong isang pastor na ang pangalan ay Martin, Pastor Martin noong 1944 during World War II. Siya ay nakulong dahil sa mga Nazis sa kanyang pangangaral. Siya ay tumanggap ng mga sulat ng encouragement mula dun sa kanyang mga fellow believers. Bagamat hindi pinangalanan yung mga sumusulat sa kanya sa kulungan, ito yung kanyang sinabi. Their words, yung mga sumusulat sa kanya, their words are like bread in my cell. Their words were like bread in my cell. Their unseen ministry bore lasting fruit. Yung hindi nakikita, hindi matunog, hindi maingay na kanilang encouragement ay naging malaki yung resulta at encouragement sa isang pastor na ito na pinanghihinaan ng loob. Nakulong na siya dahil sa Ebanghelyo. Ganyan yung ministry na makikita natin na pinangalanan ni Apostol Pablo, mga tahimik na kasama sa paglilingkod sa iglesia, mga tahimik na mga mananampalataya pero naging malaki yung impact para sa pagsulong ng parian ng Panginoong Jesucristo. Kaya ito ay isang apela sa atin. Tinatawag tayo to be both steadfast companions and silent comforters. Yan ang apela sa atin dito. Ako ba ay isang steadfast companions o mabilis akong mag-withdraw when things become inconvenient? O ako ba isang silent comforter? O isa akong careless sa aking mga pananalita? Ako ba ay nagiging discouragement o sa iba o ako ay nakapagbigay ng lakas ng loob para sa kanila? Hindi susulong, hindi unlad ang iglesia kung tayo ay magiging mga tagabasid lamang sa loob ng iglesia. Kailangan natin ng mga mananatili, kailangan natin ng magpapatibay, at kailangan natin ng magpapalakas sa isa't isa. At walang iba yun, kundi tayo rin bilang mga katawan ni Kristo. Kung naalala niyo yung tema natin doon sa camp, Galatians chapter 6, verse 2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. At yan ay may implikasyon dito sa pangangaral natin. Hindi mo pwedeng dalhin yung bigat o pasanin ng iba kung hindi mo naiintindihan yung iyong tungkulin at kampanin bilang mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At by God's grace, let us resolve to be steadfast companions and silent comforters of our church, that Christ may be glorified among us. Pero sa atin dito, mga bisita natin ngayon o madalas nating kasama sa pagtitipon, ang mga ganitong klase ng kalakasan ay mararanasan mo lamang kung ikaw ay kabilang
sa iglesia ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo mararanasan ang ganitong klaseng mga tulong, pagpapalakas, panalangin, kung hindi ka muna magiging kaugnay sa Panginoong Jesucristo. Ang sulat na ito, ang pagpapalakas na ito ay para sa mga mananampalataya ni Jesus. Sila na nakipag-isa kay Kristo at sila na ibinilang sa iglesia. Kaya kung ikaw ay labas pa sa kanyang kawan, maririnig mo ang mga biyayang ito pero hindi mo mararanasan. Kaya ito ay panawagan sa iyo ng magkaroon ka ng ugnayang personal sa Panginoong Jesucristo. Siya ang kailangan mo, hindi mo kailangan ng iba na magpapalakas sa iyo. Kailangan mo si Kristo bilang tagapagligtas, bilang isang makasalanan. Sa pagtatapos natin, nakita natin dito ang tatlong pangalan, si Aristarchus, si Mark at si Justus. They are not apostles, but faithful companions. Hindi sila mga sikat na tao katulad ni Apostol Pablo na mababasa natin, pero sila ay mga tapat na kasama, tahimik na katuwang ni Apostol Pablo sa iglesia. So every member matters. Bawat miyembro, bawat isang miyembro, bata man o may edad na, ay mahalaga sa atin bilang isang iglesia. Merong isang hymn, sabi naman, ang title na is, What a Friend We Have in Jesus. At sa hymno na yon, sabi doon, the greatest comfort in life is to know we have a faithful friend who never fails. Maaari tayong mabigo sa mga kasama natin. Maaari tayong mabigo sa inaasahan natin, kasama natin. Makasalanan pa rin tayo. Pero meron tayong isang tapat na kaibigan na kailanman hindi tayo bibiguin. At walang iba yan kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya ang nagpapanatili. Siya ang mas merong kalakasan para aliwin ang mga nahihirapan. Siya mismo ang ating kaaliwan. Siya mismo ang ating kalakasan. Kaya bilang isang refleksyon ng panawagan ng Ebanghelyo sa atin ay manatili tayo bilang mga tapat na kasama ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. Bilang Diyos, maraming salamat sa biyaya niyo sa amin. Hindi namin ito kayang gampanan kung labas sa biyaya niyo. Hindi namin ito kayang gawin labas sa inyong kaparaanan. Kaya dalangin ko, O Diyos, na sa kabila ng iba't ibang anyo na aming hinaharap, makita namin na mahalaga pa rin ang tahimik na pagpapalakas ng isa't isa sa amin. Hindi kami malakas lagi, O Diyos. Hindi kami laging maayos at mabuti. Pero salamat dahil may iglesia na sa kabila ng mga tahimik nilang panalangin at pagbibigay ng pampalakas ng loob ay nakikita namin ang kagandahan ni Jesus sa kanila. Kaya dalangin ko, O Diyos, imulat mo yung aming paningin at patuloy naming makita ang ganda ng iglesia, ang ganda ng Ebanghelyo ng Panginoong Yesus kung saan kami ay kinabit mo sa isa't isa, hindi para magmataas, hindi para magmayabang, kundi mas lalo naming ma-appreciate ang ganda ng Ebanghelyo. At dito ay mas ma-appreciate namin ang sinasabi mo na ang kalakasan ng isa't isa ay mahalaga bilang mga mananampalataya. Kaya dalangin ko, O Diyos, na makita namin ito bilang isang katawan ng Panginoong Jesucristo. Salamat sa biyaya nyo na nagpapanatili, nagpapalakas ng loob. Salamat sa iglesia na sa kabila ng mga pagdurusa ay pinananatili at pinalalakas sa mga kapatiran. Dalangin ko, O Diyos, sa patuloy mong isustain ng ARDC. Salamat po, Ama. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus.